Magluluto naman po ako ng aming ulam for today's video mga kananay. Hello everyone, it's Kermandel Vlog. Naimbag nga daw tayo aming kakabsat. Have a good day. Ito nga po pala ang aking lulutuin mga kananay. Magdidinding ako. Talbos nga po pala ito ng sitaw. Ang tawag nga po pala namin dito mga kananay in Ilocano is paltong. Masarap po ito mga kananay lalo pag nilaga, isaw-saw sa bagoong na may kamatis. O di kaya naman isaw-saw sa kalamansi na may bagoong. Di ba ang sarap? At syempre mga kananay, hindi man po mawawala sa akin ang isa sa hug ko. Lalo na po itong inihaw na bangus. Ito po talaga yung pinaka-favorite ko mga kananay sa mga dinengdeng. Ito po yung isa sa hug natin na inihaw na bangus. So favorite ko po talaga to. Mas mabango po kasi mga kananay lalo na pag sa dinengdeng or sa pinakbet, pwede rin po yun. Tapos mas malinamnam po pag bangus po na inihaw ang ating sasaog sa dinengdeng po natin. Binili ko nga po pala ito mga kananay sa maliit na tindahan or palengke dito sa amin. Pero itong bangus po mga kananay ay binili ko na rin po sa palengke nung namalingki po ako. Habang iniihaw ko nga itong bangus mga kananay, so ayan na, amoy ko naman po ang kanyang bangus. Kasi kayat ko man nga kidisanday ito yung bangus na luto ko mga kananay, hindi na po ako makapaghintay. Lalo na siya tagtunto ng mga kananay, kung mga angot ko dagay angot na kakasakayat ko nga talagang kidisan. Pag maamoy mo pa lang yung bango ng isda mga kananay, ay talagang nagugutom ka na. Ito na nga po pala ang aking lulutuin mga kananay. Masarap din po itong bulaklak ng kalabasa, lalo na din po yung kanyang talbos. Kaya tara, samahan nyo naman po akong magluto mga kananays. At habang nagbo-voice over nga po pala ako mga kananays, ayan dyan na naman po yung malakas na ulan. Tumatiming po yung ulan mga kananays pag nag-edit po ako ng mga video or nagbo-voice over po ako. Hinati ko nga po pala yung bangus mga kananay. Ang inilagay ko na lamang po ay yung ulo. Nung kumulo na nga po ang aking niluluto mga kananay, syempre hindi mawawala sa akin ang bagoong. Yan po talaga yung pampalasa at pampasarap sa ating dinengdeng mga kananay. Natuto akong magluto ng dinengdeng mga kananays dahil nga po sabi ko sa inyo sa mga unang vlog ko ay tinuturuan ako ng aking nanay. Bago nga pala ako tinuruan ng magluto ng aking nanay, sabi niya sa akin, dapat kailangan mo nang matutong magluto. Dahil balang araw, pag wala na kami, or mag-aasawa ka na, ay kaya mo nang magluto ng pagkain mo. At habang nga po nilalagay ko yung patulo mga kananays, naamoy ko po yung bango ng isda at sa bagoong. Ang dinengdeng po kasi mga kananays ay napakasimple lamang po itong lutuin. Ay kaya-kaya na rin po natin ituro sa ating mga anak. Sa tuwing magluluto nga ako ng ulam namin mga kananays, lagi sinasabi yung anak ko na siya na daw magluluto. At gusto daw niya matuto ulit. Napanood nyo na po ba yung first vlog ko na nagluluto na po yung panganay ko? Yung simpleng luto lamang po yung ulam namin. Na-feel po talaga niya yung pagluluto ng ulam namin sa mga araw na yun. At gusto na nga niyang siya lagi magluluto ng ulam namin. Pero hindi naman po pwede yun na siya lagi, diba? Lalo na may pasok na sila, so ako na lang mag-isa dito sa bahay. Kaya ako na lang gagawa lahat. Nung nilagay ko na po pala yung bulaklak ng kalabasa mga kananays, ito naman ang ating isusunod. Ihahalo ko na nga po yan lahat para sabay-sabay po silang maluto. Dahil nga po mabilis lang naman po maluto ang mga dahon na to. Pag nagdidinigdig pala ako mga kananays, napapansin nyo po ba yung saluyot na nilalagay ko ay kaunti lang? Dahil pag nasusobrahan po sa pagluluto mga kananays, lalo yung saluyot ay sobrang dulas. Kaya ang inilalagay ko lang mga kananays, lalo pag nagdidinigdig ako ay kunti lang ang inilalagay kong saluyot. At ito na nga mga kananays ay malapit ng maluto dahil nga po half cook lamang po ang mga gulay natin. Hindi na po kasi masarap ang gulay mga kananays pag overcook na po siya, lalo na po itong mga dahon. Kailangan ang luto ng mga dahon lang mga kananays is half cook. Inalis ko nga po pala yung ulo ng bangus dyan kanina mga kananays at hindi ko na lamang po yun na videohan. Kaya wag po kayong mag-alala mga kananays, kahit halo-haluin ko pa yan ay hindi po yun malalagyan ng tinik. At ito na nga po yung bangus kanina na inihaw ko at yung ulo na isinahog ko kanina. So ibabalik na naman po ulit natin dyan. Habang nag-i-edit na naman po talaga ako mga kananays ay ginugutom ko na naman po ulit ang aking sarili. So ito po yung talaga yung pinakaayaw ko na nag-i-edit ako ng mga pagkain. Paano pa maalis ang taba-taba natin sa mga belly fat natin kung lagi kang nagugutom? Hindi naman po tayo pwedeng magpakagutom mga kananays, lalo na pag masarap ang ating ulam. At ito na nga mga kananays, luto ng aking dinengdeng. At bago naman po matapos ang aking video mga kananays, tara samahan nyo naman po akong kumain. Kumuha na rin po kayo ng inyong pagkain mga kananays habang pinapanood nyo po ang aking video. Itong mga anak ko mga kananays ay talagang nasarapan sila sa aking dinengdeng. Kung nagtataka kayo mga kananays, hindi na po nila ako kasabay dyan kumain dahil nga po nauna na po akong kumain bago po sila dumating galing school. Kaya nung pagkaluto ko ng dinengdeng mga kananays ay talagang nagugutom po ako, kaya nauna na po akong kumain. At buti na lang nasanay na ang mga anak kong kumain sila ng gulay. Hindi tulad dati mga kananays na sabaw lang ang kanilang inuulam. Sa tuwing nagluluto ako noon mga kananays ng mga gulay, hindi po talaga sila nag-uulam. At puro sabaw na nga lang po sila. Pero mga yun mga kananays,
kananay. Laki na ng kanilang pinagbago. Talagang nag-uulam na po sila ng gulay. Thank you for watching mga kananays. Don't forget to subscribe my YouTube channel. God bless everyone. Kain po tayo.